Welcome to Donmar TV News Channel. Hello po, magandang umaga po sa inyo dyan sa Pilipinas at magandang gabi dito sa mga nasa Europa, madaling araw dyan sa Middle East at I think paggabi pa lang or hapon pa lang dyan sa Amerika. Kamusta po kayong lahat? Hello sa mga taga Perth at mga taga Kuwait. Hi! Naku, ang aga naman ni Miss Marie sang gumising sa Kuwait. Hello sa mga taga Bulacan, taga Singapore, at saan pa ba? Oy, Tokyo! Ayan, mga nasa Japan, sagot sa kahirapan. At hello sa mga nasa Bangkok. So, i-discuss ngayon natin itong yung approach ni BBM sa pakikipaglaban ng karapatan ng mga mangingisda na nag-ooperate dyan sa South China Sea. I will use South China Sea kasi mas malawak siya. Okay? At yung South China Sea arbitration naman kasi it's South China Sea arbitration. Diba? And that's the international name. Saka, geographically, West Philippine Sea is not recognized internationally. It's only South China Sea. Anyway, so, may mga taga-Iligan, may taga-Dasma. Ayan. Davao City. Ayan. So, i-discuss na natin. May taga-Baguio City. Wow. Baguio City and Davao City, two of my most favorite cities in the Philippines. May taga-Sampaloc, Manila. Taga-Sampaloc din po ako sa Manila. Ayan. At may taga South Korea, Bacolod, Imo City. Mag-proceed na tayo sa ating discussion, mga friends, ha? Okay, medyo komplikado to. So, susubukan kong himayin ang ating discussion sa na maiintindihan ninyo. Okay? Sana ay ako'y magtagumpay. Kung hindi nyo maintindihan, sabihin nyo lang dyan. Mag-raise hand, itaas nyo lang inyong mga kamay kung hindi nyo ako naiintindihan. Mga taga-Oriental Mindoro rin, Quezon City. Okay. So, ano ba tong i-discuss ko? Kasi may nabasa kasi ako, friends, na article ng Rappler. Ayan yung article ng Rappler. Ayan. Nagulat kasi ako. Ito yung article ng Rappler. So, ang headline sabi ganito, Marcos Jr. on West Philippine Sea. Shallow, outdated, simply uninformed. Sabi doon ng mga experts. Sinulat itong article na ito ni Sofia Toma Cruz noong February 17, 2022. Ayan, pakita ko yung article, ha? Ayan yung article. Okay. Ngayon, tungkol saan itong sinulat nila? Ang sinulat nila kasi, kumuha sila ng mga reaction doon sa sagot ni BBM sa tanong noong SMNI debates. Okay. Ang tanong kasi nito is ano raw polisiya ang i-implement para daw maprotektahan ang interes ng mga mangingisda sa West Philippine Sea. I believe ang nagtanong nito ay si Dante Ang ng Manila Times, or former boss in Manila Times. Ngayon, ang sagot ni BBM ay parang ganito. Ang sabi niya, pag nakahanap tayo ng kasunduan sa People's Republic
of China ay siguro baka simulan na natin ang pag-uusap tungkol sa West Philippine Sea dahil kung nasabi natin yun at sumanggap sila, umpisa na yan. Diyan natin magsimula at dahan-dahan natin itong problema na meron tayo sa China. So ngayon, ang kinuha ditong reaction, ang isa sa mga kinuha ditong reaction ng Rappler ay si Jay Batong Bakal na maritime law expert daw. Maritime law expert naman siya, na siya ay director ng University of Philippines Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Ang sabi ni Mr. Batong Bakal, ni Attorney Batong Bakal ay ganito: "It's almost exactly like Duterte's old position that he'll just explain to China that our fishermen aren't a national security threat. You'll beg so the other side will have compassion for you." So, ibig sabihin, ang gustong pahiwatig ni Mr. Batong Bakal, yung posisyon daw ni BBM ay magbibeg daw sa China para daw magkaroon ng compassion sa'yo. Okay. Ang problema kasi dito, dun sa debate kasi, is hindi naman kasi sila nabigyan ng mahabang oras para ipaliwanag ang kanilang posisyon. Ngayon, sa mga nakakaintindi, at malawak yung pangunawa sa sabi ni Madam pa-endorse naman si Attorney Sal Panelo, i-interviewin ko po si Sal Panelo sa Statecraft. So, pagkatapos ko siya makausap at kung magustuhan ko, syempre, i-endorse natin. Diba? So, ito. Okay. So, bakit tama? Yung sinabi ni Mr. Batong Bakal na magbibeg lang daw sa China, this is very dramatic and telenovela-ish. Diba? Ang sabi ni BBM ay hahanap ng kasunduan sa China. Is this begging? This is not begging. This is simply diplomacy. Diba? Ngayon, kung ikaw ay wala kang alam sa diplomacy, kung paano umiiral ang diplomasya, diba? You would think that diplomacy is begging. Pero at the bottom line kasi mga friends, ay ang diplomasya is about finding a common ground. And in order for you, para makahanap ka ng common ground, kailangan mo ng compromise. Okay? Yan ang diplomasya. Common ground, compromise. Ngayon, kung ayaw mo ng common ground, kung ayaw mo ng compromise, di makipaggera ka. Diba? Makipaggera ka. Patayin mo sila. Paalisin mo sila dyan. Diba? Pero the point is, hindi mo nga sila mapapaalis. Kasi nga, wala namang yung South China Sea arbitration naman, ay hindi naman sinabi na umalis sila dyan. Wala naman doon nakalagay na umalis kayo dyan. Diba? Actually, yung yung unang-una na communication na pinadala ng Pilipinas doon sa South China Sea Tribunal, meron doon na request na umalis ang China. Okay? Umalis. Merong mga ganong request. Pero tinanggal yan later on. Kasi nga, bakit tinanggal? Kasi, para mapaalis mo ang China, kailangan ma-prove mo na meron kang tinatawag na territorial sovereignty. The problem is, yung tribunal ay hindi siya makakapag-desisyon tungkol sa issues ng territorial sovereignty. Ngayon, ano bang ibig sabihin kung may territorial sovereignty ka? Ibig sabihin, teritoryo mo yan. Diba? Teritoryo mo yan. So, wala namang ganon sa South China Sea arbitration. It is still an issue that is not resolved. Kasi nga, walang kapangyarihan ang tribunal na iresolba ang mga issues na kung sinong may pag-aari or kung kanila yung teritoryo. Diba? Kasi nga, yung UN Conventions of the Laws of the Sea ay hindi naman siya treaty para i-determine kung sino ang may soberanya doon sa mga land features doon sa South China Sea na okupado ng iba't ibang bansa, ng Vietnam, ng China, Taiwan, Pilipinas, Malaysia.